ganun yung buhay natin bilang isang anak ng Diyos. So, pag ang puso natin sa physical na pagsasaka o farming, di ba, bago mo tamnan, no, they plow it, no, inihahanda talaga yung soil, ay yung mga nag-garden talaga naman dinudurog, no, tinatanggal lahat-lahat, mga bato, mga damo, bago tatamnan. So, ganun din sa buhay natin, spiritual, no, bago mamunga ang binhi, ang spiritual seed na naitanim sa atin, kailangan ihanda rin natin. Let us keep our house plowed, o i-plow natin ang matigas. Sino may matigas na puso dito? Puso naman? Di ba yung may pagkasaktan tayo? Sinasabi ng bibig, pinatawad mo na? Pero pag nakita yung mukha niya dyan, yung nasabi mo, pag na-scroll mo pa sa Facebook, yung nanakit sa'yo, i-block ko na, ayaw ko makita ang pangalan mo. Pero sinasabi ng bibig natin, pinatawad na natin. No? So, mga ganun na bagay, kailangan na para natin na i-plow. Ano? Huwag natin hayaan na ang mga sakit na yon ang siyang magpapatigas. Magiging matigas, magiging rocky ang puso natin. So, anong gagawin natin? Ibigay natin lahat ito sa Diyos. Kasi, kung sa atin lang, ar-arakupong, niyayakap mo yon. Wala. Kahit, ano to? Nakapulat? Nakaano yung earbud mo dito, nakikinig ka ng salita ng Diyos? Kung ang puso mo naman kasing tigas ng bato, ang daming mga damo, ang daming mga thorn. Anong saysay? Naririnig ka ng kabila, lumalabas doon. Walang naitatanim dito sa spiritual na puso natin. So, ito yung sinasabi natin, awan silbi. Walang saysay. Walang silbi. Useless, no? Kaya, lahat na ito, para maging good soil tayo, ano ulit ang kailangan natin? Hear the word. Kailangan natin ng good heart. Para mamunga tayo, kailangan natin ng good soil. So, since spiritual seed ang inaral natin at spiritual na binhi, field, ang bunga dito ay spiritual din. So, alam natin na ano yung mga sinasabi natin bunga? Isa yun yung mga invites natin, di po ba? And the fruit of the Holy Spirit, anong mga yun? Love, joy, peace, gentleness. Ano pa? Gentleness. Pero ang meron lang doon, ano yung meron sa atin? Iisa o dalawa pinipili natin. Ang hirap na. Kasi yung siyam na bunga, hindi pwedeng mawala yung isa kasi fruit lang eh. Pero tayo, namimili tayo, no? Kaya tandaan na natin, isang bunga yun. Hindi natin piliin ang isa lang doon. Kailangan taglay natin yung siyam. So ito yung spiritual na fruit na kailangan natin din taglayin, no? Kasi kahit active na active ka sa gawain ng Diyos, pero so rude ka naman, no? Tsaka ikaw pang nangunang nagmamarites ng kapwa mo, ikaw pang unang nananaksak, so hindi nakikita nga sa bunga mo. So yun yung mga natin. Kaya ang bunganga mo, mas pa kaysa yung machine gun o saka malay. So, asan yung gentleness natin doon? O, pag narinig mo yung salita ng Diyos, mamaya tawagan mo yung asawa mo. Arminaramalite mo yung asawa mo. So, yung para makita sa atin ang pagiging good soil natin, kailangan natin taglayan yung fruit of the Holy Spirit. So, para
magkaroon tayo ng good fruit o good heart, kailangan na pag narinig natin ang salita ng Diyos, understand it, panatiliin natin. So, dalawa lang yun, hear and obey. Kasi kahit kung hindi mo naman kahit narinig mo, hindi mo sinunod, walang saysay. So, paano ka susunod kung hindi mo naintindihan? So, it goes the same, no? Susundin mo dahil naintindihan mo. So, ganun yun. So, hopefully, mga kapatid, meron tayong natutunan dito. So, ang parapos na ito, paulit-ulit natin naririnig, pero it reminds us again na kung dumadaan tayo dito sa tatlo, kailangan natin i-overcome natin. Huwag tayong mananatili dito sa tatlo dahil sayang yung oras natin, ginugugol natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, yun lang ang mga salita ng Diyos na i-share ko sa inyo mga ading. Let us continue na maging fruitful spiritually. So, hear the word, obey the word. Upang tayo ay, ano ang mangyayari? Mamumunga tayo. Kasi, kung hindi natin i-apply yung salita ng Diyos, anong makikita sa atin? Anong magiging magandang bunga makikita sa atin? Di ba bad fruit? Amen. So, hindi, pag bad yung nakikita sa atin, wala tayong mayayang. Ayun yan to. Pag nag-i-invite tayo, nakikita na naman nila yung ang gaspang na ugali mo. Number 1 na marites ka, paano mo sila mayaya? No? Invite kita sa church, sis. Paano naman ako susunod sa kanya? Kaya pag nakatalikod after ng message, number 1 sa marites, o kaya ganito siya, di ba? So dapat makita sa atin ang bunga ng Holy Spirit. So, ikaw na, Pastora.